Maligayang bati sa inyo mga kaibigan, kumusta na kayo? Ang ating pag-uusapan ngayon ay pelikulang may titulong Chalkline. Kwento ng isang misteryosong bata na natagpuan ng mag-asawang Paula at Simon. Simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula kina Simon at Paula, isang mag-asawang nasa edad 40, na nagmamaneho sa isang madilim na kalsada. Mayroong mga sasakyang pulis sa lahat ng dako, nagsasagawa ng random na checkpoint, di nagtagal, nagpatuloy ang mag-asawa sa kanilang biyahe hanggang sa makatagpo sila ng kakaibang figura. Kung mas mahusay na titingnan, makikitang ito ay isang maliit na batang babae. Naisip ng mag-asawa na marahil ay ito ang hinahanap ng mga pulisya. Nagtataka sila sa kakaibang paglalakad nito sa gitna ng kalsada. Bumaba ang mag-asawa sa kanilang sasakyan at tinwag siya, ngunit hindi tumugon ang batang babae. Sa parehong oras, may mabilis na motorsiklong papalapit sa batang babae. Ngunit sa halip na tumakas o umiwas ang bata ay mapanganib itong tumakbo patungo sa sasakyan rumaragasa. Dahil dito, ay nag-crash ang motorsiklo at maging ang batang babae ay natamba rin. Agad na dinala nina Simon at Paula ang bata sa isang ospital. Dumating rin ang mga pulis upang magtanong ng ilang katanungan patungkol sa insidente. Pagkaraan ng ilang sandali, umuwi ang mag-asawa para mag-refresh at nakita si Paula na nag-eye inject ng sarili ng kung ano sa banyo. Nalaman natin na ito ay isang sikreto dahil tahimik niyang itinatago ang kahon ng sirang sa likod ng salamin sa banyo. Hanggat hindi matatagpuan ang mga magulang ng misteryosong babae ay araw-araw na binibisita nina Paula at Simon ang bata sa ospital. Ipinaliwanag ng doktor na ang batang babae ay hindi na knockout dahil sa pag-crash. Sa katunayan, siya ay may dati ng sakit. Sinabi ng doktor na nasira ang bato ng bata hanggang sa hindi na ito gumagana bago pa man ito madala sa hospital. Ang maliit na batang babae ay hindi umimik ng kahit isang salita ngunit siya ay malakas na tumugon nang tinawag ang isang nurse na nagngangalang Clara. Pagkatapos ay napagpasyahan ng mga doktor na ang kanyang pangalan ay Clara din. Sa paggagamot sa ospital, gumaling siya sa pisikal na karamdaman, ngunit ang kanyang mental na kalagayan ay nakakalito sa lahat ng tao sa kanyang paligid. Sa isang pagbisita, pumasok sina Paula at Simon kung saan nakalagak si Clara at nakita siyang naghihisterikal doon. Ang misteryo sa kanyang paligid ay nagiging mas siksik nang makita ng mag-asawa na ang babae ay gumuhit ng isang kahon na may chalk sa paligid at tumangging lumabas mula rito. Siya ay sumisigaw at lumalaban sa mga opisyal ng ospital habang sinusubukan nilang ilabas siya rito. Pinapanood ito ni Paula at sinubukang patahimikin si Clara. Nakapagtataka, nagtagumpay siya. Agad na bumuo ng koneksyon ang dalawa. Maya-maya, umuwi ang mag-asawa ngunit hindi nila maiwasang isipin ang kawawang bata. Lalo na si Paula, palagi niyang nakikita si Cara kapag nakapikit siya. Kinabukasan, nang bumisita sila sa ospital, ipinaalam sa kanila ng doktor na si Clara ay patuloy na naghihikahos kapag siya ay inilipat sa labas ng kanyang chalkline. Ang doktor ay nananatiling nag-aalala tungkol sa mental paglaki at kalusugan ng naturang batang-bata. Kaya, natukoy niya na ang ospital ay hindi ang pinakaligtas o pinakamagandang lugar para pansamantalang manatili si Clara. Sa ngayon, nakapagtatag na si Paula ng malapit na relasyon sa babae, dahil nagagawa niyang umaliw at nakakalma siya kapag naging agresibo siya. Kaya, nagpasya ang mga opisyal ng ospital na si Paula at ang kanyang asawa ay maaaring magbigay ng magandang tahanan. Kapaligiran kung saan maaari nilang makuha ang tiwala ni Clara hanggang sa mag-open up ito sa kanila at malaman ang kanyang pagkakilanlan. Matapos maiuwi si Clara, sinubukan ng mag-asawa ang lahat ng kanilang makakaya upang medama na ligtas ang batang babae. Ngunit ang pinakaunang bagay na tumama sa kanya ay ang pagpigil sa kanyang sarili sa loob ng isang parisukat o bilog sa sahig, na iginuhit ng chalk. Si Clara ay hindi kailanman umaalis sa hangganan na iginuhit sa kanyang paligid at labis na natatakot na subukang gawin yon. Upang makayanan ito, ipinakita ni Paula kay Clara kung paano maaaring kuskusin ang mga linya ng chalk, at maaaring gumawa ng bagong linya. Bukod pa rito, nililinis ng mag-asawa ang kanilang espasyo sa sahig hanggat maaari at gumuhit ng mga linya o daanan sa buong bahay para masanay ang batang si Clara na malayang lumipat sa loob. Isang araw, si Gloria, ang psikologo sa ospital, ay bumisita sa bahay at sinubukang pasalitain si Clara. Pilit niyang inaalis ang misteryosong babae sa linya ng tisa.
Bayalang tugod dito, nagsimulang mag-hysterical si Clara at naging agresibo. Sa lahat ng ito, nagawa ng psychologist na mag-record ng ilang salita na binigkas ni Clara. Ibinunyag nito na ang misteryosong babae ay hindi pipi, ngunit tumatangging magsalita lamang. Nalaman ito ni Paula at agad na gumuhit ng chalk-like para ikulong si Clara. Naantig ang huli sa ginawa ng babae at mahigpit niyang niyakap si Paula. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting hinahayaan ni Clara ang mag-asawa na mapalapit sa kanya, at nagsimula pang ang lumaki ang pagmamahal kay Paula. Gumagawa siya ng maliliit na palamuting papel para sa kanyang foster mom, gayunpaman, isang araw, isang kakaibang insidente ang naganap kapag binisita sila ng isang buntis na kapitbahay. Naghahain si Paula ng tinapay at jam sa kapitbahay, na kumakain ng pagkain hanggang sa magsimula siyang dumuyugo mula sa kanyang bibig. Maya-maya, umubo siya at nailuwa ang isang malaking tipak ng baso na nasa pagkain. Ang kapitbahay ay isinugod sa ospital, at nang imbestigahan ni Simon ang bagay na ito, nalaman niyang ang lalagyan kung saan nila itinago ang jam ay puno ng iba pang mga tipak ng salamin. Nagulat, naglagay si Simon ng 2 at 2, at napagpasyahan na ito ay ginagawa ng kanilang bagong bisita si Clara. Ngunit tumanggi si Paula na i-entertain ang kaisipang iyon. Sa sandaling iyon, si Gloria, ang psychologist ay bumisita sa kanila upang talakayin ang kanyang mga bagong natuklasan. Pinatugtog niya ang mga recording ni Clara at naging malinaw na talagang nagsasalita ng German ang babae. Pagkatapos ay iginiit niya na hindi nagsasalita si Clara dahil lahat ng tao sa paligid niya ay gumagamit lamang ng Spanish. Habang sinisimula ng pulisya na tingnan ang mga nawawalang kaso ng mga bata sa Germany, ginagamit ng mga doktor ang mga kasamahang German para makipag-ugnayan kay Clara. Mukhang naiintindihan niya ang lahat, ngunit nananatili pa ring lubhang mahiyain at introvert. Halatang pinagmumultuhan siya ng isang brutal na nangyari sa kanyang nakaraan. Sa pagdaan ng mga araw, patuloy na sinusubukan ni Paula na makipag-ugnayan kay Clara ngunit hindi ito nagtagumpay. Sa isang pagkakataon, nasasaktan pa nga siya kapag galit na pinagtatabuyan siya ni Clara. Nakuha ni Simon ang pahiwatig nito, at lubos siyang nagalit na ang batang babae ay naging napakasamang bata. Kaya naman, nagsimula siyang hindi gusto si Clara at gusto niyang ibalik ito sa ospital. Isang umaga, umiinom si Paula nang may nakaipit din siyang baso sa kanyang leeg. Nakikita ni Clara ang kanyang pakikibaka ngunit wala siyang ginagawa tungkol dito. Habang nagpunta si Paula sa banyo para alisin ito sa kanyang lalamunan, si Clara ay misteryosong nawala sa bahay. Si Paula ay lubos na kumbinsido na ang batang babae ay kinidnap dahil si Clara ay hindi kailanman lalampas sa mga hangganan na may markang tisa. Gayunpaman, naniniwala si Simon at ang mga kapitbahay na tumakas ang masamang babae. Nang maglaon, ipinaalam ng pulisya sa mag-asawa na nakita nila ang jacket ni Clara sa isang latian. Gayunpaman, bukod doon, wala pang ibang lead. Nag-aalala si Paula na maaaring nasa panganib ang kanyang maliit na batang babae, kaya iginiit niyang pabilisin ng pulisya ang investigasyon. Kapag nag-iisa na sila sa bahay, hinarap ni Simon ang kanyang asawa. Ayaw na niyang panatilihin si Clara kahit na matagpuan siya. Gayunpaman, emosyonal na nakipag-ugnayan si Paula sa bata, kaya iba ang gusto niya. Nagkakaroon sila ng maikling pagtatalo, na naghahayag ng higit pa tungkol sa kanilang nakaraan. Nalaman namin na ang mag-asawa ay nagsisikap na maging mga magulang sa loob ng 6 na taon at humingi ng tulong sa mga paggamot sa fertility ngunit hindi ito nagtagumpay. Sa kasalukuyan, napagpasyahan nilang ihinto ang paggamot at magpahinga ng ilang sandali sa panggigipit, ngunit si Paula ay lihim na ipinagpatuloy ito. Lumalabas na ang mga iniksyon ng itinatago niya sa banyo ay ang mga kuha para sa paggamot. Nalaman din namin na nalaman ito ni Simon ngunit pinili niyang huwag magsalita ng anuman. Kasunod ng kanilang pagtatalo, si Simon ay lumabas ng bahay. Pagkaraan ng ilang sandali, nakatanggap si Paula ng tawag sa kanyang landline at narinig niyang tinatawag siya ni Clara ng mama. Tuwang-tuwa, mabilis niyang ipinaalam sa pulisya ang tungkol sa numerong ito. Gayunpaman, nang makarating ang mag-asawa sa istasyon, binunyag ng pulisya na ang tawag sa telepono ay ginawa sa home phone ni Paula mula sa mismong mobile phone nito. Nakumbinsi nito ang pulisya at si Simon na may mali sa mental na kalagayan ni Paula,
Kaya iminumungkahi nilang magpatingin siya sa isang psychologist up for precise sikang bagamat napipilitan si Paula na kumuha ng psychological test, alam niyang may higit pa sa kaso at nagpasya siyang magsimula ng sarili niyang investigasyon. Pagkatapos ay ipinakita ng opisyal sa mag-asawa ang dalawang file ng kaso, na pinagdadaanan ng mga awtoridad upang mahanap ang anumang bakas ni Clara. Bago lumabas, maingat na dinala ni Paula ang mga file. Nakaupo sa isang kalapit na restaurant, pinag-uusapan niya ang mga file ng kaso, ang isa sa mga ito ay nag-uusap tungkol sa nawawalang mga bata sa Germany at ang isa pa tungkol sa pag-atake laban sa mga bata mula sa parehong bansa. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ni Paula ang isang kaso kung saan ang bangkay ng isang teenager na babae ay natagpo ang may mga marka ng parusa. Pinagmasdan niyang mabuti ang mga larawan ng pinangyarihan ng krimen at napansin niya ang parehong mga disenyo ng papel na ginawa ni Clara para sa kanya. Kumbinsido na maaaring makahanap siya ng lead, pumunta si Paula upang makipagkita sa doktor na nagsagawa ng autopsy report ng pinaslang na dalagita. Ibinunyag ng huli na ang batang babae ay may napinsalang hanay ng mga bato at tamad din ang mata, ibig sabihin, ang isa sa kanyang mga mata ay mas mahina kaysa sa isa. Naalarma, muling binasa ni Paula ang file ng mga nawawalang ulat ng mga bata at sa wakas ay nahanap ang kanyang malaking lead. Kabilang sa mga kaso, mayroong isang biktima, isang batang German na babae na nagngangalang Ingrid, na may patch sa isang mata niya, marahil dahil sa tamad na mata. Siya ay dinukot mula sa isang dalampasigan mga 10 taon na ang nakalipas at hindi na natagpuan mula noon. Susunod, nagsaliksik si Paula sa Nernet at nakahanap ng artikulong Aleman at isang video ng mga magulang ni Ingrid na pinag-uusapan siya pagkatapos niyang mawala ng taon. Sa video, binanggit ng mga magulang ni Ingrid kung paano niya ginawa ang mga trinket na iyon, ibinibigay ang mga ito sa kanyang mga mahal sa buhay, at tinawag silang mga anghel na tagapag-alaga. Pag-uwi ni Paula dala ang lahat ng impormasyong ito, binigyan niya ng isa pang tingin ang isa sa mga dibuho ni Clara habang nakaupo kung saan nakaupo ang babae. Lumingalinga siya sa kanyang paligid at nalaman na ang drawing ay nakaturo sa kanyang Eduardo, na nakatira sa bahay sa tapat ng kanilang tahanan. Matapos mag-isip ng kaunti, sa wakas ay napagtanto Paula na si Eduardo ay may kinalaman sa pagkawala ni Clara. Kaya, agad siyang nakipag-ugnayan sa pulisya bago siya lumabas para mag-inspeksyon. Ang eksena ay bumalik sa isang flashback noong gabing natagpuan si Clara sa kalsada. Si Eduardo ay bumabiyahe sakay ng kanyang sasakyan kasama si Clara nang mapansin niya ang pag-check ng pulis na nagaganap malapit sa kanilang bahay. Dahil sa takot, binitawan niya ang batang babae at inutusan itong patuloy na maglakad ng diretsyo sa kalsada, nagbabalak na abutan siya mamaya. Gayunpaman, nakilala ng batang babae si Paula at ang kanyang asawa bago yun at nailigtas. Nang maglaon, nalaman ni Eduardo ang tungkol sa balita at nalungkot siya. Isang beses sa hapunan sa bahay ni Paula, nagdahilan si Eduardo mula sa pagtitipon at nagawa niyang maghalo ng ilang pira-pirasong salamin sa loob ng garapon ng jam, umaasang mapatay si Clara, dahil natatakot siya na baka ibigay nito ang kanyang malagim na krimen. Sa isa pang pagkakataon, pumasok siya sa bahay, ninakaw ang telepono ni Paula, at tinawagan siya ng landline mula rito. Pagkatapos ay ibinalik niya ito upang hindi makapukaw ng anumang hinala. Ang plano ay gawin si Paula na parang baliw. Gayunpaman, nang walang gumana, muli niyang pinasok ang bahay at dinukot si Clara. Sa kasalukuyan, nagpasya si Paula na iligtas mismo ang batang babae. Gayunpaman, sa oras na bumisita siya sa bahay ni Eduardo, nahulaan na ng lalaki na alam niya ang tungkol sa mga krimen nito. Inaatake niya siya ng martilyo na nagpapahina sa kanya. Pagkatapos ay kinaladkad niya siya pababa sa basement, malalaman natin ang eksaktong kwento ng nangyari. Dinukot ni Eduardo si Landrid ilang taon na ang nakararaan, at ipinabuntis siya ni Clara bago siya binugbog hanggang mamatay. Kinukumpirma nito na ang babaeng German ay talagang ina ni Clara. Ang batang babae ay patuloy na lumaki sa pagkabihag, at si Eduardo ang nagsanay sa kanya na manatiling nakakulong sa loob ng mga linya ng tiyok sa pamamagitan ng regular na pagpaparusa sa kanya. Samantala, batay sa naunang pagtawag ni Paula sa pulis, 2 opisyal ang dumating sa pintuan ni Eduardo, ngunit nagawa silang itaboy ng tusong lalaki, sa pamamagitan ng ilang kasinungalingan. Pagkatapos, bumalik siya kay Paula at binugbog siya, tinanong kung paano niya nalaman ang tungkol sa kanyang sikreto.
Ibinunyag ng huli ang tungkol sa mga file ng kaso na ninakaw niya kanina, at binanggit din na nasa kotse niya ang mga ito. Nang marinig ito, agad na lumabas si Eduardo, naninindigan na sirain ang mga file upang manatiling misteryo ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Pagkaalis niya, sinubukan ni Paula na humingi ng tulong kay Clara. Inihagis niya sa babae ang ilang piraso ng chalk na dala niya, at inutusan si Clara na gumuhit ng sarili niyang landas patungo sa pinto ng basement. Ang malit na batang babae ay nag-oobliga, at dahan-dahan, nagsimula siyang umalis sa lugar. Bumalik si Eduardo pagkaraan ng ilang oras at agad na napansing nawawala ang babae. Habang sumisigaw siya sa paligid hinahanap siya, lumabas si Clara sa basement at nilock ang pinto nito mula sa labas. Pagkatapos ay nakarating siya sa pangunahing pinto, ngunit nag-aalangan siyang lumabas dahil hindi siya makaguhit sa lupa sa labas. Noon lang, napansin niya si Simon at sumigaw ng tulong, ngunit masyado itong abala sa pagtawag ng pulis dahil nawawala ang kanyang partner. Kaya naman, nang walang natitirang mga opsyon, dahan-daang lumabas si Clara sa linya ng chalk at palabas ng bahay. Sa oras na ito, dumating na rin ang asawa ni Eduardo, Maite. Sa una, magalang siyang kumilos at tinanong si Clara kung nawala siya. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, binago niya ang kanyang posisyon at pilit na kinaladkad si Clara pabalik sa bahay. Nalaman namin na si Maite mismo ay palaging pinangungunahan ng kanyang kumokontrol na asawa, at ginagamit na niya ngayon ang pagkakataong ito para kunin si Eduardo. Nangangakong panatilihing lihim sa mundo ang basement at ang dalawang bihag na nasa loob nito. Hiniling ni Maite na hayaan siyang gawin ang anumang gusto niya. Sumang-ayon si Eduardo, at umupo ang dalawa para mag-almusal, ngunit panandalian lang ang kanilang kasunduan, habang pumapasok ang puwersa ng pulisya sa bahay at inaresto sila. Lumalabas na noong hinihila ni Maite si Clara papasok ng bahay, nag-iwan ang batang babae ng mga tsoki na bakas ng kanyang mga kamay sa pangunahing pinto, at nang imbestigahan ng pulis ang bagay na ito, mabilis nilang napagtanto na may nangyari sa bahay ni Eduardo. Inaresto ang mag-asawa at naligtas din ang dalawang bihag. Sa huling eksena, si Clara, na ngayon ay nakatira kasama ang kanyang mga lolo-lola sa Germany, ay nakitang nakikipag-video chat kay Paula. Sa wakas ay nagsimula na siyang mamuhay ng normal. Sa kabilang banda, napag-alaman na buntis si Paula sa kanyang unang anak.